Tuluyan nang nawala ng interes si Teresa sa umuulang niebe. Okupado na ng ibang bagay ang kanyang isip. Gayunpaman ay hindi siya nagpahalata. Nagkunwari siyang nabigla at napagod lang, kaya nais munang magpahinga. Gamit pa rin ang kapangyarihan, hinayaan ni Victor magpatuloy ang niebe sa pagbagsak upang anumang oras gustuhin ni Teresa maglaro ay nakahanda na. Wala itong kamalay-malay sa tunay na iniisip at saloobin ng dalaga. Nakaunan si Teresa sa bisig ni Victor. Alam ni Victor na pagod ang dalaga sa pagtakbo at paglalaro sa niebe, ngunit nararamdaman pa rin niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng dalaga. Malalim na ang gabi at mahabang sandali na silang nakahiga. Nakapikit ito, ngunit natitiyak niyang gising. Gusto sana niyang tanungin kung bakit hindi ito makatulog, ngunit mas pinili niyang manahimik at makiramdam na lang habang nakapikit. Ilang sandali pa ay maingat at dahan-dahang bumangon si Teresa. Pinagpatuloy niya ang pagkukunwaring natutulog. Nang makalabas ito sa kanilang silid, ay palihim niyang sinundan. Humantong siya sa silid aklatan. Nadatnan niya itong nagbabasa ng libro. Madilim ang paligid at tanging ilaw mula sa nakasinding kandila sa kandelabra ang nagbibigay liwanag sa dalaga. Kunot-noo ito at seryoso sa binabasa. Palihim pa rin siyang nakamasid. Nagtataka pa rin sa ikinikilos nito. Mabilis siyang nagkubli nang pumihit na ito paharap sa pinto. Yakap ang librong binasa at hawak sa kabilang kamay ang ilawan. Binaybay naman nito ang pasilyo patungo sa kusina. Matyaga niya itong sinundan. Nakita niya ang pagngiti nito nang makakita ng malaking itak. Hawak na nito ang patalim ng matigilan at masusing pinakinggan ang pinanggagalingan ng mahinang kaluskos sa labas ng kastilyo. Maingat nitong ipinatong ang libro at kandelabra sa mesa at dahan-dahang naglakad palabas. Napangiti siya. Muli na namang hinangaan ang katapangan ng dalaga. Sinundan niya ito. Mula sa malayo ay palihim pa rin minatyagan. Ang pagsunod ni Victor ay di naman namamalayan ni Teresa. Nakatuon ang atensyon at konsentrasyon sa iniisip at gustong malaman. Tinungo ng dalaga ang kakahuyan kung saan nagmumula ang kaluskos na naririnig. Maingat ang kanyang mga hakbang. Laki siya sa kakahuyan, kaya madali para sa kanya ang umaninag sa dilim. Hindi pa nakalalayo ay natanaw na niya ang isa sa dalawang dilag. Ngiti sa sulok ng bibigang gumuhit sa kanyang mukha nang makitang buhay na kuneho ang kinakain nito. Puro dugo ang bibig habang ninunguya ang binti ng pumapalag na biktima. Tama ang hinala niya. Dahan-dahan at palihim siyang lumapit. Ayon sa mga alamat, ang patay na nabuhay ay magiging mga halimaw na kumakain ng katawan ng tao o hayop. Nabasa rin niyang mapapaslang lang ang mga ganong klaseng halimaw sa pamamagitan ng pagwasak sa utak ng mga ito. Halos pigilin niya ang paghinga ng makalapit sa dilag. Maingat niyang itinaas ang hawak na itak at sa isang iglap, itinaga sa ulo nito. Bahagya pa itong nangisay na parang ipis na pinalo ng tsinelas. Padapang bumagsak si Teresa nang biglang dambahin ang isa pang dilag. Galit na galit ito habang nagpipilit mangagat. Mabilis siyang nakapihit at nakaiwas. Alam niyang oras na makagat nito ay katapusan na niya. Sinikap niyang mailagay ang dalawang paa sa tiyan nito. Nang makahanap ng tiyempo ay hinablot niya ang buhok nito
at saka sinipa. Tumilapon ito kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Nakatayo siya at nakuha ang tumilapong itak. Tumakbo palayo ang dilag. Humabol siya ngunit mabilis ang kilos nito. Malayo na ang pagitan nila. Kaya huminto siya at inasinta ito. Nang mahanap ang tamang posisyon, inihagis niya ang itak. Sapul ang dilag. Bumaon ang dulo ng itak sa likod nito. Napangiti siya sabay tango bilang papuri sa sarili. Mabuti na lang at nahasa siya ng ama sa pangangaso ng baboy ramo bilang panganay na anak. Isa iyon sa gawaing nakaatang sa kanya. Gamit ang isang paa, diniinan niya ang likod ng dilag, hinugot ang itak, at saka ibinaon sa bumbunan nito. Humalo sa manipis at maputing nyebe ang dugo ng dalawang babaeng pinaslang ni Teresa. Ngunit di mababakasan ng kahit anumang emosyon ang mukha ng dalaga. Hinila niya ang itak mula sa bumbunan ng dilag kaya sumirit ang dugo nito sa mukha niya at katawan. Papatayin mo rin ba kami ng iyong kapatid, Teresa? Nagpapaawang sabi ng ginang ng malingunan ng dalaga. Mahal kita, ina, at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngunit kailangan mo nang magpahinga, sagot ni Teresa. Pumapatak ang luha habang marahang naglalakad palapit sa ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagtatalo ang puso at isip. Nangulila siya sa yakap nito, ngunit alam niyang hindi ito ang kanyang ina. At hindi niya maaatim na gamitin ni Victor ang katawan nito at ng kapatid niya. Ang akaala ko, ikatutuwa mo ang muli naming pagkabuhay, anak. Malamig na tura ng kanyang ina habang inilalabas mula sa likod ang isang matalim at malaking kutsilyo. Agad namang napansin ni Teresa ang hawak ng ina. Ina, hindi ka muling nabuhay. Bumangon ka lang. Ginawa kang halimaw ni Victor. Malungkot niyang sabi habang mabagal na ang mga hakbang palapit. Bihasa ang kanyang ina sa pagkatay ng mga baboy na nangangaso nila. Kaya tiyak na hindi magiging madali ang paghaharap nila dahil mas magaling ito pagdating sa paghawak ng kutsilyo. Inihanda niya ang sarili. Mabilis niyang tinaga ang ina, ngunit agad itong nakailag. Kaya sa halip na sa ulo, bumaon ang talim ng itak niya sa balikat nito. Gumanti ang kanyang ina. Inundayan siya ng taga. Nadaplisan ang kanyang tiyan. Napangiwi siya ngunit hindi nawala ng loob. Hinila niya ang itak at tumalon paatras. Dumadaloy ang masaganang dugo sa kanilang mag-ina habang panay ang tulo ng kanilang mga luha. Nawala ng balanse ang ginang. Napaluhod. Yumuko ito at saka umamba sa pagtayo. Hindi na sinayang ni Teresa ang pagkakataon. Tumalon siya at saka ubod lakas itong tinaga sa batok. Humiwalay ang ulo ng ginang sa katawan at nagpagulong-gulong sa nyebe. Mula sa malayo, nakatanaw lang si Victor. Seryoso ang mukha. Nanatiling walang emosyon sa mukha ni Teresa, ngunit hindi maampat ang pagdaloy ng luha. Nilagpasan niya si Victor at naglakad papasok sa kastilyo. Bawat daanan at apakan ay nag-iiwan ng mantsa ng dugo. Hawak ang itak. Tinungo niya ang silid na kinaroroonan ng dalawang bata. Nang makalapit sa nakapinig na pinto, ay lalo pang lumakas ang pagdaloy ng kanyang luha.
Nanginginig din ang kamay na pumipihit sa seradura. Lumarawan ng takot sa mukha ng dalawang bata pagkakita sa kanya. Sumiksik ang mga ito sa sulok ng higaan. Umiiling ang kapatid niya. Umiiyak na waring nagmamakaawang wag patayin. Napahinto siya sa paghakbang. Nanikip ang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Nanghihina siyang napaluhod habang yamukos ang damit sa tapat ng dibdib. Napakasama mo, Victor. Wala kang kasing sama. Aniya, habang halos di makahinga dahil sa pag-iyak. Sandali pa ay muli siyang tumayo. Hawak ang itak at dahang-dahang naglakad palapit sa dalawang bata. Malakas at napopoot niyang isinigaw ang pangalan ni Victor nang magkasunod na paslangin ang mga bata habang walang patid sa pagdaloy ang luha. Si Victor na nasa kabilang silid ay tahimik pa rin. Habang nakapikit, ramdam na ramdam niya ang matinding galit ni Teresa. Nasaktan siya sa sinabi nito, ngunit hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Tahimik siyang nagtungo sa balkonahe. Alam niyang siya na ang isusunod ng dalaga. Ngunit muli itong mabibigo dahil hindi itak ang tatapos sa kanya. Magkaganon pa man, hahayaan niyang ibuhos nito ang lahat ng galit. Taos-puso niyang ipagkakaloob ang gusto nitong gawin. Mapahupa lamang ang nararamdamang poot para sa kanya. Hindi na siya nagulat nang tumagos sa kanyang likod patungo sa kanyang dibdib ang itak na hawak ni Teresa. Sa kagustuhang masilayan ang mukha nito, sinikap niyang humarap. Hindi na rin niya ikinagulat ang paghugot nito sa itak at itinaga sa kanyang leeg. Tumilapon mula sa balkonahe ang ulo ni Victor, kasunod ng pagbagsak ng katawan sa sahig. Nanatili namang nakatayo si Teresa. Walang ibang emosyon maliban sa nagliliyab na galit. Okay na sana ang lahat. Nagkakamabutihan na sana sila, kaso bigla na namang nagbago ang ihip ng hangin. Saan nahahantong ang tagpong ito? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang magpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po. At God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!